Isang buhay na silvery gibbon ang nakumpiska sa isang flight sa Mumbai, India. Nakuha yan sa check-in baggage ng pasaherong galing Malaysia at nag-stop over sa Thailand. May isa pang unggoy na nakita, pero patay na. Inaresto ang suspect na nahulihan pa ng droga. Ayon sa mga otoridad, ipinadala raw ng wildlife syndicate sa suspect ang mga endangered silvery gibbon. Mahigit 2,000 na lang ang populasyon ng mga ito sa Indonesia. Hindi ininda ng ilang kababayan natin sa Visayas ang init ng panahon sa pagdalaw nila sa mga sementeryo. Ang latest na sitwasyon sa Cebu City, alamin sa live na pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, dagsana bang bumisita sa mga sementeryo dito sa Visayas at dahil sa mahigpit na seguridad ay pinatupad ng mga otoridad mapayapa sa pangkabuuan ang paggunita ngayong araw ng mga santo. Maaga pa lang buhos na ang mga bumisita sa iba't ibang sementeryo sa Cebu City. Sa Careta Public Cemetery, mahigpit ang seguridad. May mga nakumpiska sa entrance na bawal na gamit gaya ng mga panlinis ng puntod. So far, sa bladed weapon, ano pa lang, isa, dalawa lang, ganun lang. Konti lang, yung mga liquor naman, wala pa rin tayo na kumpiska. We have measures kung paano natin may iwasan yung mga krimen na pwede mangyari dyan. And yung mga kababayan natin na gagawa ng mga pinagbabawal natin dito sa loob ng sementeryo katulad ng pag-inom ng alak, hindi natin papayagan yun. Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa mga sementeryo sa Cebu City. May mga barangay tanod at force multipliers na tumutulong sa pagtiyak ng kaayusan. Di naman alintana ng mga bumisita sa sementeryo sa Mandaue City ang init at malayong lakaran dahil sa mga isinarang kalsada. Dagsa rin ang mga bumisita sa Oton Municipal Cemetery sa Iloilo kahit pa tirik ang araw. Gayon din sa Tanza Cemetery sa Iloilo City na isa sa may pinakamaraming nakalibing sa lungsod. Temprano, pag ani kayo kung mag-init na karon, hindi na kami kagunta. Mahigpit ang pag-inspeksyon sa mga dalang gamit ng mga bumibisita. May mga kinumpiska gaya ng mga patalim at gamit na panlinis. Papasok ng semeteryo, bubungad ang iba't ibang paninda. Agaw pansin ang mga bulaklak na gawa sa fuzzy wire na pangmatagalan kumpara sa fresh flowers. Pagpasok ng sementeryo, mga improvised na tawiran ang sumalubong sa mga bumisita dahil sa baha at maputik na bahagi. Budlay Magtapak-tapak ako nga lutak. Dinayo rin ang sementeryo sa barangay Manok-Manok sa Boracay. Maaga ring bumisita sa sementeryo ang mga taga San Jose, Antique at sa Rojas City, Capiz. Halos siksikan naman sa loob ng Burgos Public Cemetery sa Bacolod City. Hindi naman ininda ng senior citizen na si Aling Natividad ang kanyang kalagayan kahit hindi na masyadong makalakad ay pinipili pa ring bisitahin ang yumaong kapatid. Ivan, nandito tayo ngayon sa Calamba Cemetery, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo dito sa lungsod ng Cebu. Patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito hanggang sa mga oras na ito. Kagaya dito sa kinatatayuan natin sa titawag nilang Malaking Krus. Kaya naman mas lalong pinaigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa seguridad, lalo na dito sa loob ng sementeryo. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Patuloy din ang pagdating ng mga bumibisita sa puntod ng mga yumao sa Davao. At ang sitwasyon doon at sa ilan pang sementeryo sa Mindanao, sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Tiya, may ilang dumalaw rito sa Roman Catholic Cemetery ang nagsindi na lang ng kandila sa Malaking Krus dahil di na nila matunton ang puntod. Mahigpit ang seguridad dito sa libingan. Tirikman ang araw, tuloy ang pagdagsa ng mga dumalaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. May nakapwestong first aid station sa harap ng sementeryo para sa mga nahihilo o nawawala ng malay. Ang pamilyang ito, naging mini reunion ang pagbisita sa sementeryo. Bibo po lipay. Siyempre, murag banding-banding ni namo. Inani yun, og anniversary, date anniversary, og birthday sa akong mama, anak. Nga ni mi diri tapok mi. Pero may ilang hindi na matunton ang puntod ng kaanak, kaya nagsindi na lang sila ng kandila sa Malaking Krus na ito. Nawala na manggod ang amo ang koan, mga minatay ka ng mga pansyon ba, nangawala na dugay na gud kaayo. Kay wala manggod mi kakuan,
Wala na mo na bantayan katong sa una nga mga tinuig gani sir nga i-renew lang. Oo nya. Mo na diri na lang may magdagkot sa dakong cross. Kagabi, nilagyan na ng mga bulaklak ang puntod ng mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Governor Vicente at Soledad Duterte. Sa Antonio Acharon Memorial Park na pinakamalaking sementeryo sa General Santos City, may mga church organization na namimigay ng libreng tubig at arroz caldo sa mga bumibisita. Mahigpit na seguridad din ang ipinatupad ng kapulisan. Patuloy rin ang pagdating ng mga dumadalaw sa pinakalumang sementeryo sa Jansan. Mahigit 10,000 mga Cagayano naman ang bumisita sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Pinilahan ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan. Hindi rin nawala ang salo-salo ng mga mag-anak sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Para matiyak ang seguridad, nagpalipad ng drone ang Cagayan de Oro City Police. Pia, patuloy ang pagdating ng mga bisita sa Roman Catholic Cemetery at may isasagawa naman bukas na misa rito alas 7 ng umaga. Yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, may binabantayan po ang pag-asa na isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at isa namang tropical depression sa labas ng bansa. Huling namataan ng LPA 225 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island. Ay sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ang binabantayan namang tropical depression posibleng pumasok ng PAR bukas ng gabi. Sa ngayon, shear line ang nagdadala ng mga maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Trough o buntot ng tropical depression ang nagpapaulan sa northern at eastern Samar, pati na rin sa Dinagat Islands. Nakaapekto naman ang northeast monsoon o amihan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rain sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon. May chance naman ng light to moderate rain sa Negros Occidental, Leyte, Sarangani at Davao Region. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Pahirap po sa mga dumalaw sa ilang sementeryo sa probinsya ang hindi pa rin humuhupang baha. At sa isang sementeryo nga, kulay lumot na ang tubig. At mula sa Hagonoy, Bulacan, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, kung siksikan ng tagpo sa mga sementeryo tuwing ang 1 ng Nobyembre, hindi ganyan ang sitwasyon dito sa Hagonoy, Bulacan. Mula sa labas hanggang sa loob, baha ang sasalubong sa mga dalaw sa Peralta Public Cemetery sa Hagonoy, Bulacan. Nanlulumo nga ang isang nakausap namin dahil sa sitwasyon ng kanilang mga patay. Pero mga piniling lusungin ang baha para dalawin ang kanyang yumaong ina at lola. Ang ilan namang ayaw lumusong, tumawid sa bakod ng sementeryo at umakyat sa mga nicho para makapagtulos ng kandila. May iba namang nakikiraan sa isang bahay sa loob ng sementeryo. Kahit po ganito kalaki yung tubig, di naman po mapipigil ng tubig po yung mga pagmamahal po natin kahit na di na po natin sila nakakasama. 5 years na po ako hindi nakakapunta sa magulang ko, ngayon lang po ulit na ulit gawa nga po ng sa situation na to. Nakakapanlumo po talaga. Baha rin sa 6 na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Lumusong sa tubig baha ang mga dumadalaw. Sa ilang bahagi, kulay lumot na ang tubig dahil matagal nang di humuhupa. Ang mga senior citizen, inaalalayan na lang para hindi madulas. Habang binubuhat naman ang mga bata para di mabasa. 5 taon ng problema ang baha sa Masantol, busod ng mga pag-ulan at pinalala pa ng high tide. Sa Bacolor naman, ang mga dumadalaw sa Campo Santo de Bacolor, sa marker na lang nakapag-alay ng kandila at mga bulaklak. Nakasulat sa marker ang pangalan ng mga yumao na natabunan ng lahar ang mga puntod nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. May mga nag-alay rin ng kandila at bulaklak sa bantayog ni Marcelo at Gregorio del Pilar sa Bulacan, bilang pag-alala sa kanilang kabayanihan.
Pia, balik tayo dito sa Hagonoy, Bulacan, bagaman lubog pa rin sa baha. Dahil palotay na ngayong hapon, inaasahan ng barangay na may darating pa para humabol pagbisita sa kanilang namayapa rito sa sementeryo. At yan ang latest mula rito sa Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Level up at todo effort ang mga Halloween costume ng ilang Kapuso stars na i-flinex nila sa social media. May chika si Athena Imperial. Under the Sea ang tema ng Halloween costumes nina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Non-stop ang pagtawa ni Jen in her Ursula costume sa asawang si Dennis as King Triton. Kinumpleto ng pamilya ang cast ng The Little Mermaid. Naka-Princess Ariel costume si Dylan. Prince Eric naman si Jazz at Sebastian si Calix. Mapapa-wish kang you're part of their world. Fierce Sea Princess this year si Sparkle actress Kailin Alcantara. Pinupuri ng netizens ang intricate details ng kanyang makeup, prosthetics at costume. Sabi pa ng ilan, ang atake ng Team Kailin, mala Encantadia. Little Queen of Lireo naman ang anak ng aktres na si Iza Calzado Wintle na si Dea Amihan. Like mother, like daughter ang cute na tagapagbantay ng brilyante ng hangin. Dressed as her idol global icon naman, ang Swiftie na si Barbie Forteza. Kuhang-kuha ng Kapuso actress si Tay-Tay in her Eras Tour glittery bodysuit and folklore dress. Happy Halloween! Dancing to Taylor Swift's Opalite naman, sina E.A. Guzman at Shira Diaz in their vibrant gummy candy costumes for this year's Trick or Treat. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Silipin natin ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Malabon at Quezon City ngayong undas. Nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, kung makikita mo sa likod ko, ang dami ngayon tao dito sa may Bagbag Cemetery sa Novaliches sa Quezon City kung kailan gumabi, tsaka sila dumagsa. Ito pong mga nakita nyo sa likod ko, ito yung mga papasok ngayon doon sa loob ng sementeryo. Diyan po chine-check kung meron silang dala mga pinagbabawal. Ang bawal po kasi sa loob ay yung mga vape, matutalim na bagay, lighter, pati po posporo. Kung magsisindi daw ng kandila, ay makusuyo na lang sa mga caretakers sa loob. Nasa 50,000 na ang mga dumadalaw rito. Ngayong oras talaga dumagsa yung mga tao kasi kayo ng tanghali, alam mo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dumalaw ng tuyo pero umuwing basa ang mga bumisita sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Basang-basa talaga. Nilagnat pa ako kagabi, bastos. Ano po yan? Baka... May gamot naman doon, nakareserba. Hindi kami nakadala ng payong, sir eh. Palabas na kami, biglang bumagsak yung ulan. Siksikan po, maraming tao eh. Ang pamilyang ito, binalot na lang ng supot ang mga ulo. Sina Grace nagpatuyo na lang sa tabi ng mga kandilang itinulos nila sa nicho ng kanilang mga kaanak. Magkasakit kami, hindi nasunod na kami dyan. Tingnan mo, kumakain kami, sinasabawan kami ng ulan. Lumusong naman sa tubig si Celita dahil may naipong tubig ulan sa tapat ng nicho ng tiyahin. Walang choice eh. Walang ibang tatapakan. Maghugas na lang ng pasa bahay. Sabay sa ulan, ang buhos ng mga sasakyan at mga dumadalaw. Sunod-sunod tuloy ang kliyente ng mga nagpaparenta ng hagdanan sa mga nichong kailangan pang akyatin para maalayan ng kandila at mga pagkain. Sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon, umiiyak si Mildred dahil hindi mahanap ang buto ng mister. Isa ang puntod ng mister niya sa mga hinukay noong 2021 dahil sa rehabilitasyon ng sementeryo na hindi pa rin natatapos. Sabi raw sa kanya ng admin ng sementeryo, nasa storage area lang ang kanyang mister at i-cremate na sa susunod na taon. Sabi ko, paano namin malalaman kung yun ang patay namin, yung buto ng asawa ko? Nung in-exhume po yung mga nakalibing dyan, meron naman po tayong mga witnesses. Sa Wall of Remembrance muna ang pansamantalang lapida ng mga hinukay sa Tugatog.
Pero kahit dito, wala ang pangalan ng mister ni Mildred. Kaya ipinagtirik na lang nila ng kandila at inalaya ng dasal ang kanilang padre de pamilya. Sabi ng Malabon LGU, sa 13,000 mga labi na hinukay noong 2021 sa Tugatog Cemetery, halos 2,000 pa lang ang nakremate at nalipat ang mga abo sa kolumbaryo. Ivan, hanggang alas 10 lang ng gabi itong bukas itong sementeryo. Bawal mag-overnight. Bukas, ang opening naman ito ay alas 6 ng umaga. Sa mga pupunta po rito bukas, huwag na po kayo magdala ng sasakyan kasi sobrang traffic po sa Quirino Highway. Hindi nyo rin naman mapapasok yung sasakyan nyo sa sementeryo at pahirapan din po ang parking. Yan muna ang latest mula rito sa Novaliches, Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Hindi lang po mga sementeryo ang dinagsa sa Baguio City. Ngayong Undas Weekend, kundi pati po yung mga pasyalan. Kaya po ang ilang kalsada bumigat ang daloy ng trapiko. At mula sa Baguio City, nakatutok live si Sandy Salvador ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, naglalaro sa 16 hanggang 20 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City ngayong weekend. Ang ilan nakatatapos lang bumisita sa mga sementeryo, dumediretso sa mga pasyalan para makapag-unwind tulad na lang dito sa Burnham Park. Sa loob lang ng 4 na oras mula nitong alas 7 ng umaga, nagtriple ang mga dumalaw sa Baguio City Public Cemetery, kung saan mahigit 15,000 ang nakahimlay. Hindi nawala ang salo-salo ng mga pamilyang bumisita sa puntod ng mga yumaong kaanak. Habang may mga pamilya namang may tradisyon daw na sinusunod, gaya ng pamilyang ito na abala sa pagtutupi ng mga susunuging papel na pinaniniwalaan nilang pampaswerte. Yun kasi ang nakaugalian na namin dito na pumupunta sa puntod, at lalong-lalo mga Chinese, yun, nagbabantay ka dito. Bago magtanghali, bumigat ang trapiko sa mga daang patungo sa mga sementeryo at pasyalan. Lifted ngayong weekend ang number coding scheme sa syudad. Expect lang natin na pag-approaching tayo sa mga cemeteries natin, magkakaroon talaga ng congestion. Likewise, yung mga may dalang sasakyan, expect po natin na wala po talaga tayong maabot ang parking area. Walang ipinatupad na traffic rerouting scheme ang Baguio City PNP ngayong Undas 2025. Mas pahihigpitan din daw nila ang pagpapatupad ng kanilang mga traffic ordinance katulad na lamang ng no parking ordinance at ang kanilang King of the Road ordinance. Sa Mangaldan, Pangasinan, dagsana ang mga bumisita sa mga sementeryo alas 6 pa lang ng umaga. Mahigpit ang pag-inspeksyon sa mga dalang gamit para matiyak na walang maipapasok na mga ipinagbabawal gaya ng patalim at alak. Sa Kalasyaw, Pangasinan, ang ilan sa mga dumalaw sa sementeryo may mga dala ng electric fan. May libreng sakay ang LGU lalo't malayo ang parking area sa mismong sementeryo. Extended hanggang 10 p.m. ang pagbisita sa mga sementeryo sa Kalasyaw. Pia, bagamat may mga traffic build-up sa mga kalsada ay manageable pa rin naman daw ito ayon sa Baguio City Police Office. Yan muna ang mga latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Sandy Salvacion ng GMA Regional TV.